So, ang theme po natin ngayon is ang daan at paraan ng katuwiran, the way of righteousness. And next week po, medyo, I'll try to connect this for next week, yung the way of judgment. Justice. The way of justice. Judgment. It's a judgment. Anyway, so the fifth alphabet po is medyo meron po siya, samak. So, if you say K and H together, para siya po may dara. Okay? So, actually, again, this is one fascinating thing about Hebrew alphabet or the Hebrew language itself. Na yung intentionality ng pagsulat niya, paglikha ng mga letters, everything points out to God. So, up to the minute detail ng pagkaka-arrange ng alphabet, may meaning yon. Ang purpose kasi ng meaning na yon, para ma-transfer siya sa yung knowledge from one generation to another. At the same time, it is foreshadowing kung ano yung gustong gawin ng Panginoon sa pagdating ni Jesus Christ. So like for example, yung number na 40 days of fasting, 40 days of flood, and everything. So may lahat yun, mayroong pattern. And again, ang purpose kasi nun para ang tao hindi mahirapang maalala ang Diyos. And the language itself is already hard to understand. But ang purpose nun is to be able to create a pattern. Now, samek is an enclosure, bilog po siya, so which means protection. Sa Hebrew culture or Jewish culture, anything that is round signifies protection. Okay? Katulad po ng singsing. Okay? So, ang singsing po kasi, bilog, it is a symbol to protect one another, yung babae at lalaki dun sa enclosure ng marriage. Yun yung ano na yun yung purpose po nun. And the root po kasi nito is samak, okay, another word which means support or uphold, panindigan, okay, or lean upon o panghawakan. So yun yung ini-embody niya ng word. So it is something about protection na dapat mong panindigan at saka panghawakan. Okay? So, samek also embodies a divine concept of trust and protection. Ibig sabihin, naniniwala ka sa protection, pero dapat may nagbibigay sa iyo nito. Ang dapat pagkakatiwalaan mo yung nagbibigay sa iyo nito, di ba? Parang hindi ba yung mga gangster movies? Para bigyan ka ng protection, kailangan magbigay ka ng pera sa kanila. Diba? At doon mo ibibigay yung tiwala mo na nagbigay ka ng pera sa kanila, poproteksyonan ka nila. Pero the divine concept is, pag sinabi natin divine concept, it is something na hindi mo nakikita with your eyes, pero malinaw sa pag-iisip mo na mayroong bagay na ganito nag-i-exist. Ganun ang divine concept. Now, it teaches that God is the one who holds us up in times of trouble. So, yun yung ibig sabihin nga, may proteksyon na ibinibigay ang Panginoon. The same thing na sa simulang nagkasala ang tao, hanggang sa ngayon, pinoproteksyonan niya. Buhay ang tao, di ba? So, para mapakita sa tao na kompleto ang kanyang proteksyon. Okay? Kompleto ang kanyang proteksyon. Now, the idea that God's provide complete support system in life. So, how the world is arranged, the universe is arranged, is also an indication of God's protection. Like for example, yung heat, yung sunlight, yung pagpasok ng sunlight, lahat yun nakadial perfectly. Na in such a way na tumaas na ng konti ang temperature, mamamatay ang tao. Diba? Or bumaba ang temperature ng konti, or dumami ang nitrogen ng konti sa hangin, mamamatay ang tao. Ganun ang ini-indicate ng sama. Ibig sabihin na ang buong mundo nasa protection ng Panginoon. Yung buong universe nasa protection ng Diyos. Okay? Yun yung concept na pwede natin. Now, if we talk about righteousness,
in reference to Psalms, we're talking about God's righteousness. Okay? So yun yung pag-uusapan natin dito. So, what does the Bible says about righteousness? The first time that the word righteousness was referred to a man was actually in Genesis, well, the first book of the Bible, to a person called Abram. Okay? So ito na yung panahon na ni-reveal ni God. Actually, this was actually the second or the third revelation ni God kay Abram. Yung una was to get out of the place na kung saan siya. Tapos ito na yung halos pangatlo na sinabi niya, ni-reveal niya sa kanyang sarili na sabi niya kay na mas ang picture dito is mas definite o yung pagpapakita o pagpaparamdam ng Diyos. Kasi hindi naman sinabi kung ano yung actual na nagpakita. Unlike nung dumating yung mga spirit ni God, di ba, para i-reveal na magkakaroon siya ng anak. Di ba? So, ang sinabi lang dito, sabi ni God, "Fear not, Abram, I am your shield." Alright? It is an indication of protection. Alright? So, nung ni-reveal ni God, fully ni-reveal ni God ang kanyang sarili kay Abram. Abram pa yung pangalan niya, hindi pa Abraham. Ang sinabi niya, "Fear not, I am your shield," which is an indication of protection. Now, dun sa bandang huli, sabi nito, "Look toward heaven and number the stars. If you are able to number them," then he said to him, "You shall your offsprings be." And he believed that the Lord, okay, and he believed the Lord, and he counted it to him as righteousness. So, ibig sabihin, ang importanteng konsepto natin dito, para the righteousness of God will be counted to us, is to understand His protection. Diba? Nasa simula pa lang, nandun na yung intention ni God na proteksyonan niya. Let me be clear with this. Nung nagkasala si Eva at Adan, diba? Ang una nilang ginawa, tinakpan yung sarili nila ng mga dahon, diba? Pero nang pinalaya sila ng Panginoon sa Garden of Eden, pumatay pa ang Diyos ng hayop, kinuha yung balat at tinabon sa kanila, which is a promise of protection. Even to the time na nagkasala si Cain sa Diyos sa pagpatay ng kanyang kapatid na si Abel, there was still a promise of protection. Ang reason kasi nito is kailangan ma-fulfill yung promise ni God para ma-reveal yung kanyang character. Diba? Para ma-reveal kung sino siya dun sa kanyang mga nilikha. Now, if we will go to this, diba, sa Tagalog, this is the one thing, hindi po ako linguist, pero I really like understanding yung issue ng yung mga concepts about language. Like for example, nung nasa China kami, ang hirap pong pag-aralan talaga ng Chinese. Yung bawat character is actually a picture. Ang tawag doon is pictographs. At kung paano mo siya isinusulat, merong strokes. Yung han, pie, na, di ba? Ganon. Tapos, nagtataka ako, ba't yung teacher namin, kahit kung paano mo siya isulat, alam niya na mali yung stroke, pagtingin pa lang niya kung paano mo siya sinulat. And that's one thing. Now, again, I said that the language itself of the Hebrew language was one way, dito po ang aking observation, was designed to point out, a language that will point out to God. Di ba yung pagkaka-arrange ng mga characters, everything points out to the one who created it. Di ba? Sa Tagalog naman po, ang magandang tingnan sa Tagalog, last time, yung karunungan, di ba? Karunungan is dunong, ka is something shared. An is an action. So, ibig sabihin, knowledge should be shared for it to be true. Now, the same thing with righteousness sa Tagalog. Sa concept ng Tagalog, kailangan shared yung concept ng uprightness. Okay? At kailangan may action siya para maging valid, para mag-validate na totoo siya. So, ibig sabihin, yung katuwiran is a shared concept about uprightness. Okay? Yung pagiging matuwid. And, pagbabalikan natin again sa sinabi dun sa Genesis chapter 15, the
righteousness of God always points out to His protection. Okay? The righteousness of God always points out to His protection. So itanong po natin ito, ano ang kinalaman ng pagiging matuwid sa protection ng Diyos? So ano ang katuwiran, nasasandalan at pangahawakan natin sa pamumuhay bilang isang Kristyano? Ano ba yung mga konsepto ng righteousness na pwede nating paghawakan araw-araw sa buhay natin? Like for example, we know that we belong na merong mga iba't ibang churches. Pero how would we measure ano yung magiging standard natin that what they're teaching and what we are teaching in our church is actually upright? Diba? So again, wala naman tayong babalikan maliban dun sa salita ng Diyos. Now, it all boils down dun sa method na kung paano natin titingnan yung salita ng Diyos, that we will measure our daily life kung upright ba tayo sa harap ng Panginoon or righteous ba tayo sa harap ng Panginoon. Now, the first thing that we have to understand when it comes to the righteousness of God, pag sinabi natin katuwiran, ang katuwiran nagsisimula lagi sa katapatan. Okay? Righteousness will always starts with faithfulness. Why? Ang sabi rito, I hate double-minded, but I love your law. Diba? So ito nagpapakita na ang tao merong inclination towards sin. May inclination towards understand ng pagkakasala. Diba? Lahat tayo, even to the people, that's the reason why we are called to be dead to our sins daily. Diba? Ang recognition ng pagiging makasalanan ay araw-araw. Ang recognition din ng pinatawad ka na ng Panginoon, dapat araw-araw. So, ang katuwiran, laging magsisimula yan sa katapatan. Naginino ba ang loyalty mo para ma-measure mo na ikaw ay righteous? At yung bagay na pinaniniwalaan mo is righteous. Di ba? So, wala kang babalikan. Sabi sa James chapter 4:8, sabi dito, draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, ibig sabihin, a lifestyle. You're being called to a specific lifestyle. Cleanse your hands, you sinners. Di ba? Again, the recognition na tayo ay makasalanan. And purify your hearts, you double-minded. So, ipinapaalala sa atin ni James na we have an inclination towards sin. Di ba? Dahil doon sa minana nating makasalanang likas. Pero, the righteousness also comes with our lifestyle. Tinawag tayo to a particular lifestyle na nagpapakita ng image ni God. That's the reason why we are Imago Dei. We are in the image of God. We are created in the image of God. We need to reflect the image of God. Diba? So we are called in that particular. So kailangan yung loyalty natin nandun sa image ni God. So that we can measure whatever standard. So like, in a simple decision, gagastos ka ba o hindi? O, di ba? Ano ang image ni God na magre-reflect dun sa bagay ng paggastos mo? Would it reflect generosity? Would it reflect stewardship? Would it reflect paggustay? Di ba? And that's the reason why, kung babalikan mo, ano yung loyalty mo? Yung loyalty mo is always the righteousness of God. Kaya, hindi ka pwedeng magkaroon ng dalawang paniniwala. Di ba? Sabi rito, no one can serve two masters. For either you will hate the one and love the other, and he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Actually, Jesus is not only talking about particularly money, it's actually talking about the philosophy ng pananampalataya. Hindi ka pwedeng nasa batas ka lang, pero nire-reject mo yung pinagsimulan ng batas. Di ba? Hindi mo pwedeng i-reject yun. So, kailangan, saan ka ba talaga? Di ba? So, that's the reason why it is important. Kaya mga kapatid, kailangan natin na intindihin na ang katuwiran, ang nag-udyo, it is the one that pushes us na piliin ang Diyos. Di ba? And that righteousness that was given to us when we got saved, yun din yung nag-grieve sa Holy Spirit. Tawag nga na, yung pinakamababaw na tawag natin doon is konsensya. Na nasasaktan ka rin tuwing nakakagawa ka ng kasalanan. Kasi the Holy Spirit will actually push you to do what
what is righteous. So sa Diyos lamang nagmumula ang tunay na katuwiran. Wala ka namang ibang pagbabasihan na naglalanta. Okay? At pinabubulaan ng mga puro at patotoo na hindi sa Kanya. This is the only thing. And I would have black and white on this. If it has nothing to do with God, it is a lie. Okay? Kung yung mga bagay na pinaniniwalaan natin, walang kinalaman sa Diyos, kasinungalingan siya. That's how simple it is. Like for example, di ba yung lagi namin example is yung sundin mo kung ano nasa puso mo. The heart is sinful. Di ba? The most deceitful of all. Di ba? Kaya nga importante na malinaw yung loyalty mo. Yung napanood niyo pa yung movie The Life of Pi. Yung tatay ni Pi, atheist. Di ba? Tatay ni Pi, atheist. Si Pi, nung time na yun, naghahanap siya ng religion na paniniwalaan niya. Tapos, pumunta siya sa Catholic, pumunta siya sa ano. Tapos, ang sabi ng tatay niya, natuwa yung tatay niya, it's good that you explore. Pero ang sabi rito, sabi ng tatay niya, believing in everything at once is the same as believing in nothing at all. Diba? It's either we are both, all of these are wrong, or either one of them is right. Diba? Hindi pwedeng lahat sila tama. Posibleng lahat sila mali. Pero hindi sila posibleng lahat tama. So, meron nga isang comedian na naringgan ko, tapos meron siya kadibate raw na atheist. So, sinabi niya, atheist ako kasi the Bible doesn't make sense, sabi sa kanya. Nabasa mo ba yung Bible? Sabi niya, hindi. Sabi niya, you're a moron. Diba? Ang atheist, actually, ito nga yung kinatotoo yung atheist society sa UP, diba? Grabe, yung mga atheist society sa UP. Sila yung sumasali sa mga Bible quiz. Diba? At sila yung mga nananalo. Diba? At true atheists have already explored all faith and decided to say that there's no God. Pero kung sasabihin mo, hindi ka naniniwala sa Diyos kasi hindi mo naman nabasa yung Bible. That's really stupid. Diba? I'm sorry for the term, but that's really stupid. Stupid faith. Kaya nga, it takes more faith for you to be an atheist. Diba? Mas mahirap maging atheist. Ako din, inisip ko. Mas mahirap na patunayan na walang Diyos. Diba? Kaya nga, importante, nasaan ba yung katapatan natin for us to be able to measure the righteousness of God in our life? So, kailangan meron kang standard. Hindi pwedeng lahat ng bagay. And I would understand. We have different levels of maturity, spiritual maturity. Hindi naman lahat makaka-attain of the same level of understanding at the same time. Kaya nga, we are reminded as Christians to take care of those who are weak. Diba? Yun ang pinapaalala. Kaya nga importante rin ang discipleship sa atin. Diba? Hindi naman lahat makakaabot ng ganong klaseng understanding at the same time. Now, ikatalawang katotohanan mga kapatid, ang katuwiran ay hindi lamang isang konsepto. Ito rin ay isang lugar ng kandungan, or a place of refuge. Now, pag sinabing protection, hindi lang ito protection from harm, na meron parang invisible shield na magpoprotect sa'yo. Pero ito rin ay ilalagay mo rin yung sarili mo doon sa loob ng protection na yun. Di ba? So, ang sabi rito sa Psalms 119, 114, you are my hiding place, my shield. I hope in your word. Now, Jesus Christ described himself as the bread, the way, the truth, the life, and he also described himself as the door. Diba? Now, it is figurative word na sinasabi niya na nag-o-offer siya ng relasyon. Pero, yung relasyon na ino-offer niya, kailangan pumasok ka doon sa loob ng kanyang proteksyon para iligtas ka niya. Di ba? Now, importante na maintindihan natin na yung righteousness, hindi lang siya concept ng lifestyle na kailangan, ito yung kailangan mong gawin.
Kasi dito mapiplease si God. Pero ito yung kailangan mong gawin kasi naririto ang pag-asa mo. Naririto yung mga bagay na alam mong mabuti, maganda, at kailangan mong ipagpatuloy sa buhay mo. Diba? Bakit, ano ba, tayong mga tao, bakit umaasam tayo na lagi tayong may bubong? Bakit innate sa tao na magkaroon ng bahay? First, what is the purpose of shelter? Protection. Diba? Yun yung purpose ng shelter. Para proteksyonan tayo. Proteksyonan tayo saan? From the elements, from danger. But at the same time, when we say a place of refuge, dito rin natin pinabubunga yung mga bagay na maganda. Dito natin itinuturo sa mga anak natin yung tungkol sa Diyos. Dito natin nakikita yung biyaya ng Diyos. Diba? Dito tayo kumakain, dito tayo nagpe-place. Sa bahay natin, nilalagay natin yung mga wealth natin. Diba? Pag pumasok ka sa bahay, ano makikita mo? Appliances, diba? Nandun yung symbol of wealth mo, diba? Pag pumasok ka sa bahay. Nangangarap tayo, lahat tayo nangangarap ng ganun. Why? Because in one way or another, it gives us security. Pero the deeper concept of that, yung relationship natin sa Panginoon, yun yung deepest security. That trumps every security na kailangan mo, na kailangan mo sa buhay. Na importante yung relasyon sa Diyos para maintindihan mo na yung righteousness niya, protection mo. Kailangan may relasyon ka. Kailangan nandun ka sa loob ng circle na yun. Naalala ko yung isang eksperimento, yung langgam. Di ba yung langgam na yung kumuha siya ng pen, tapos binilugan niya yung sa langgam. Tapos ayaw lumabas ng langgam dun sa loob ng bilog. Di ba? Ganon din yung mga ibang insekto. Tapos the moment na nakalabas na sila dun sa loob ng bilog, kahit anong bilog mo na doon, lumalabas na sila. Diba? It gives an idea na in one way or another, at a certain degree, at a certain point, diba? Yes, God is sovereign, pero we were still Imago Dei. Diba? Meron certain level of freedom na binibigay siya sa atin. Diba? The freedom na binigay ng Diyos, hindi yun absolute. Okay? So, importante na at the end of the day, alam mo kung kinino nagagaling yung freedom na yon. Diba? At gagamitin mo yung freedom na yon para mabalikan mo kung sino talaga yung dapat na meron kang relasyon. So again, righteousness or katuwiran, hindi lang siya concept ng protection, but it is also a place of refuge. Kaya nga mga kapatid, tandaan natin na ang katuwiran na magtuturo sa iyo na pumili at manindigan sa mga katotohanan na magbibigay ng protection sa iyo at sa iba mula sa kapahamakan, diba? At mga bagay na makabugo. Again, sinabi ni Jesus Christ, I am the door. For you to be able to fulfill yung relationship na siya ang pinto, for something that is better, kailangan mong pumasok doon sa pinto. Diba? And that one will protect you from any harm. So, from that point in time, ni-recognize mo yung katotohanan na yung relasyon mo dapat nasa kanya lang. And from that time, siya magbibigay ng protection sa'yo sa mga bagay na mga... And that's the reason why tayo mga Kristiyano, we are one way or another discerning. Diba? Meron tayong... ang pinakamababaw na salitang Tagalog, parang lukso ng espiritu. Diba? In one way or another, meron mga bagay na hindi natin may paliwanag, pero alam natin ito yung tama. Di ba? Siguro, probably, dala ng conditioning, pero in one way or another, there's something in us from the time na isinuko mo yung buhay mo sa Panginoon, or the time that you have God revealed Himself as an ultimate truth in your life, na alam mo yung mga katotohanan, yung mga bagay na totoo. Di ba? Like for example, bakit tayo naririto ngayon? Why do we choose to be here? Di ba? Mahirap man ipaliwanag na bakit tayo nagtsatsaga to be here every Sunday, other than
aminin man natin, paminsan-minsan, parang nararamdaman natin ang obligasyon natin pumunta dito. Diba? Pero mamaya natin, ipinaglalaban natin yung pagkakataon na yun na narinito tayo. Diba? Ipinaglalaban natin yung pagkakataon na gagawin natin yung tama. Kasi alam natin, this is where our loyalty should be. Diba? Kaya nga mga kapatid, importante na alam mo rin kung ano yung pinaniniwalaan mo kasi yun yung place of refuge mo. Yung righteousness ni God. Pero kung ang righteousness na pinaniniwalaan mo is yung sarili mong righteousness, yun din yung refuge na meron ka. Kapahamakan. Diba? Kaya nga importante na to build your relation, to have a relationship, you have to understand na sino yung nagbigay na yan. Sabi nga, yung movie na Lorax, diba? Sabi niya, I really like this quote. A tree falls the way it leans. Diba? Be careful which way you lean. Diba? Sabi niya, kung saan daw nakasandig yung puno, doon siya tutumba. Diba? Kahit saan mo putulin yung puno, pero kung saan siya nakasandig, doon siya tutumba. Diba? Kaya importante, saan ka nakasandig? Nakasandig ka ba doon sa pader? I really like the idea na yung the 80s commercial, Banco de Oro yata. Yung lumang Banco de Oro pa. Na parang nakasandal sa pader. Ganun ang slogan nila. I'm not sure kung Banco de Oro ba yun. Pero parang nakasandal sa pader. And the truth is like that. Di ba? Sasandig ka sa mga bagay na alam mong magbibigay sa iyo ng protection. Like I'm saying, you lean towards theology that gives you security. Di ba? Sabi ko, we are in so much debate pagdating sa systematic theology. Di ba? Dapat ba ganito? Dapat ba ganyan? Dapat ba ganito? Dapat ba ganyan? Pero at the end of the day, you lean towards theology that gives you security. Kaya importante, lahat tayo may theology. Di ba? Meron lahat tayo may personal theology. And that's the reason you always have to align your theology to the standards and righteousness of God. So ano ang importante? Mauuna is, kanino ka ba loyal? Di ba? Pangalawa, alam mo na yung loyalty mo is a place of refuge. Di ba? It's not only a concept, but it is a place of refuge. So ikatlong katotohanan, ang katuwiran na nakasandig sa pangako ng Diyos ay nagbibigay ng kaayusan. It gives order. Sa kaguluhan at dulot ng kasinungalingan. Again, this is my dividing life. If it has nothing to do with God, it is a lie. Okay? And any lie would bring what? Chaos. Yun naman ang purpose ng kasinungalingan. Yun ang purpose ni Satan. Di ba? To kill, steal, and destroy. Di ba? So, the righteousness of God will push you to peace and order. Diba? Kaya ang sabi rito, Psalms 116-17, uphold me according to your promise. Diba? Panghawakan mo ako ayon sa iyong mga pangako. Diba? That I may live and let me not be put to shame in my hope. Hold me up that I may be safe and have regard for your statutes continually. So yung protection ni God greatly depends dun sa understanding ng kanyang righteousness. Because His righteousness is His promise. His righteousness is His promise. And it all starts to know, sabi, saan nagsisimula ang order sa buhay natin? Saan nagsisimula ang peace? Sabi nito, be still and know that I am God. So righteousness also gives order in our life. His righteousness gives order in our life. Kasi ang unang kailangan mong gawin is kanino ka magiging tapat. Kaya nga sabi nito, be still and know that I am God. So that your loyalty should be with God. Diba? And sabi nun sa Colossians 2:4-5, actually may kinalaman ito dun sa order ng worship or yung sa style of worship dun sa Colossae. Sabi, I say this in order that no one may delude.
Kasi yung Colossae, di ba, marami silang issue tungkol sa yung Laodicea region, marami silang issue tungkol sa false teaching. Di ba, pinag-aralan natin yung sa Book of Revelation. So sabi ni Paul, pinalalahanan niya yung church. I say this in order that no one may delude you. Wala makapanloko sa iyo with plausible arguments. Plausible. Ibig sabihin, mga bagay na mukhang tama. Di ba? Plausible arguments. Ibig sabihin, iisipin mong tama. Di ba? For though I am absent in the body, let I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and firmness of your faith in Christ. So, hinihimok ni Paul, bumalik kayo. Ano ba yung loyalty ninyo? Kanino ba yung loyalty ninyo? Di ba? Kasi nung panahon na yun, marami nagpapakilala na Diyos, marami nagpapakilala na Kristo. Hindi na bago yun sa panahon natin ngayon. That was a problem 2,000 years ago. Di ba? Kaya nga pinalalahanan niya. So your righteousness God's righteousness gives order in our chaotic life. Pero first thing that we have to understand, nakikita yung loyalty natin. Di ba? And we have to understand that once we give our loyalty, we have to understand that it is our place of refuge. And so kaya mga kapatid, huwag natin kalimutan, yung katagang hold me up that I may be safe, nagpapakilala ito na hindi natin kayang panatilihing matuwid yung sarili natin sa sarili nating lakas. And that's the reason why, again, babalikan natin yung katuwiran na nag-uudyok sa atin na hanapin yung righteousness na nag-uudyok sa atin to find truth. Bakit tayo nagtsatsaga rito? Bakit tayo nagtsatsaga sa Bible study? Bakit tayo nagtsatsaga na basahin yung pagkarami-raming passages and verses sa Bible na yan? Di ba? Because we understand na hindi natin ito kayang gawin sa sarili nating lakas. Ang katuluwiran laging nagsisimula sa desisyon na ipaglaban ng iyong kaligtasan. Again, you go back to what is your loyalty? To whom is your loyalty? Diba? Yung desisyon na ipaglaban mo yung kaligtasan mo araw-araw, hindi para maligtas sa. Ipaglaban yung kaligtasan mo so that other people will also be saved. Sabi rito ni Hudson Taylor, one of my heroes of faith, si missionary to China. Sabi niya rito, God uses men who are weak and feeble enough to lean on Him. Diba? Kasi the weak and feeble enough na wala kang ibang aasahan, kundi yung katuwiran ng Diyos. Yung mga bagay tungkol sa Diyos. Yung mga bagay na totoo tungkol sa Diyos. And lastly, mga kapatid, ang katuwiran ang tumutukoy sa mga bagay na dapat paglaanan natin ng takot, paggalang, at pagsamba. Righteousness pushes us to what is true, to the things that we should be fearful of. Diba? Reverent fear. The righteousness also pushes us to understand yung mga bagay na dapat natin bigyan ng respeto at pagsamba. Psalms 119, 118 to 120, sabi, you spurn all who go astray from your statutes, for their cunning is in vain. All the wicked of the earth you discard like dross. Therefore I love your testimonies. My flesh trembles for you, fear of you, and I am afraid of your judgment. Yung sinabi dito ng psalmist that I love your testimonies, ibig sabihin, ito yung testimonies kung paano, yung patotoo kung paano kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang hustisya, sa pamamagitan ng kanyang awa, sa pamamagitan ng kanyang grasya. Kaya kinuklud ng psalmist doon sa passage ng Samak, that my flesh trembles for you, and I am afraid of your judgment. Diba? I grew up, my dad working in Saudi Arabia. So umuwi lang siya every 2 years. Pero there's something in me that excites me na umuwi siya. Pero at the same time, there's fear in me na natatakot ako na nandyan yung presence niya. Pero there's something also, a great joy
Na merong alam ko na at a certain moment in my life, may taong magdidisiplina sa akin bukod sa nanay ko. Bukod dun sa walis, bukod dun sa hanger, bukod ng nanay ko. Kasi dun sa tatay ko, sinturon naman. Chinelas. Diba? So yung nanay ko yung chinelas eh. So, diba? There's something in my father's presence that I feel so much joy every 2 years, but at the same time, it makes me tremble na ay kailangan kong maging matino sa harap ng tatay ko, kahit lang sa loob ng 2 buwan. Di ba? Parang ganon. And I would say that somewhat it's the same concept na ipapaalala mo sa sarili mo na nakikita ka ng Diyos. Kaya dapat mong gawin yung tama for every minute of your life. Di ba? Dapat doon ka sa punto na magdidesisyon ka, gagawin ko ba to? Ay, sandali, nakikita pa ako na yun naman ang truth, di ba? Wala naman tayong bagay na itago sa kanya. Kaya sabi ni Jesus sa John chapter 4 verse 23, "But the hour is coming and is now here, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such people to worship Him." Now, there is, when we say about sovereignty of God, binubuhos din niya yung kanyang spirit. I mean, like, He gives His truth to people. He reveals Himself to people that will acknowledge Him as the one true God. Diba? Kaya nga, mga kapatid, hindi ko rin maintindihan bakit madali para sa ibang tao na talikuran ng Diyos doon na sa punto na sila ay nakatikim na ng tungkol sa kaligtasan. And this is again, we Baptists believe that one Savior always be saved. Perseverance of the saints. We believe that. Now, kung may mga tumalikod sa pananampalataya, babalikan natin yung katotohanan, naligtas ba sila sa simula pa lang? Diba? Kasi kung nandun sila sa punto na naligtas sila, kinikilala nila yung tatay nila. Diba? Yung talagang nagbigay ng kaligtasan sa kanila. You will tremble in the fear of God and you are afraid in His judgment. At hindi mo pipiliing tumalikod. Diba? Kasi alam mo yung judgment ng Panginoon. It's the same thing with my dad. Alam ko na tatay ko siya. Kaya gagawin ko sa harap niya yung tama. Because it also the other fact that it pleases Him. But there's something also in me that pleases na have a great joy na pinapatunayan ko sa tatay ko na gagawin ko yung tama. Diba? Ganon din yung worship. That you worship God in spirit and in truth because you understand His truth, His righteousness. Yun yung lumapudjok sa atin. Kaya mga kapatid, huwag natin kalimutan na malinaw yung pamantayan ng Diyos para maging batayan natin ang katuwiran. Diba? Malinaw yun. Ang pagkilala sa batayan nito, nagsisimula ng pagsamba sa Kanya. Knowing God's standard is the start of worship. Diba? Ano ba yung standard ng Panginoon? Na Siya ang tunay at nag-iisang Diyos. Diba? Yun yung prayer, diba? Na mga Hudyo, diba? For the Lord is one. Diba? So, importante na sino ba yung one na yon sa buhay natin. Sabi ni D.A. Carson, sabi niya, worship is the proper response of all moral and sentient beings to God. So, ascribing all honor and worth to their Creator, God precisely because He is worthy and delightful. So tayong kumikilala sa righteousness ni God, that's worship is our response. Because we know where our loyalty is. Because we know that He is our refuge. Diba? So, yun yung importante mga kapatid na maintindihan natin na that the Word, His protection will always point out to His righteousness.
And His righteousness will always give protection to us. So, let me close with this, brothers and sisters. Maliit yung pagitan ng kaligtasan at katuwiran. If you understand the truth and the ultimate truth about God, then that pushes you to salvation. Kaya sabi, hindi maaaring mangyari ang salvation nang walang righteousness. Kaya pumunta si Jesus Christ. So that anyone who gives their life in Him will be declared righteous. Diba? So at hindi rin pwede magpatuloy yung righteousness nang wala ang salvation. Babalikan natin, perseverance of the saints. Diba? Hindi pwedeng magpatuloy ka sa pananampalataya na kung sa simula pa lang hindi ka ligtas. Hindi ka magpapatuloy. Diba? At iisa ang layunin ng kaligtasan at ang katuwiran. Ang hindi natatapos ng pag-ibig ng Diyos. And that's the same thing that we have to send, a message that we need to send to everybody. So, mga kapatid, let this be an encouragement to you that the moment that we got saved, we were declared righteous by God. Diba? At importante na araw-araw sa buhay natin, ipaalala natin kung sino tayo before God. Sa harap niya. And that's where our loyalty is. Kasi kung hindi ka pwedeng humarap sa Diyos, at hindi ka rin naman naharap sa Kanya, kung hindi mo inaamin sa sarili mo na ikaw ay makasalanan. Dahil hindi mo rin i-recognize ang Kanyang authority at hindi mo ibibigay ang loyalty sa Kanya, nang hindi mo rin kinikilala na ikaw ay makasalanan. At hindi mo rin pipiliin na pumasok doon sa pinto na yun ng relasyon sa Panginoon Jesucristo. Hindi ka rin papasok doon kung hindi mo rin inaamin sa sarili mo na kailangan ko yung protection niya. So, brothers and sisters, we are blessed to be here. And let's continue to remain in the understanding na walang ibang pinagmumulan ng righteousness natin maliban sa Kanya. And every day that we have to praise God and bless His name. Manalangin.